O ayan na, papasok na si Shara. Lahat ng tao ay napatingin sa babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Akalain mo yun? Nagiging sobrang magkamukha na sila ng anak natin si Amara. Nakangising sambit ni Maria. Paano ba naman kasi? Lagi magkasama yung dalawang iyon nitong mga linggo. Hindi natin kailanman mapaghiwalay. Sang-ayon sana ni Donnie, ngunit napansin niya na hindi nga talaga ito si Shara. Teka nga, si Amara talaga ito ah. Bulong ni Donnie. Tingnan mo, may nunal si Amara sa braso. Tapos tingnan mo yung naglalakad. May nunal sa braso. Si Amara nga talaga iyan. Bulong ni Donnie sa kanyang asawa. Anong nangyayari? Bakit hindi si Shara naglalakad papunta sa altar? Bagamat may ngiti sa labi ang babaeng naglalakad patungo sa altar, ay kitang-kita ang mga nagugulang ekspresyon ng mataong nasa simbahan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanatay, nakapagdesisyon na nga si Shara at boyfriend nito na magtatanan sa mismo ng araw ng kanyang kasal dahil hindi nito kakayanin na mawala sa kanyang buhay si Jake. Chapter 5. Lumipas ang napakaraming araw at dumating na ngang pinakahintay nilang kasalan. Bagamat puno ng kaba ang puso ng dalawang magkapatid, ay nais pa rin nilang ituloy ang kanilang plano. Nasaan na si Jake? Anong oras na oh? Bulong ni Amara sa kanyang ate na kasalukuyang nagsusuklay. Wait, anong oras ba siya darating dito? Kumalma ka riyan. Huwag kang mag-alala, makatakas kami. Tsaka ang aga-aga pa no? Bulong pabalik ni Shara sa kasalukuyan ng nakasuot ng puting gown. Kapag dumami ng bisita, mahirapan na kayong Hello mama. Napatigil sa pagsasalita si Amara nung makita niyang kanilang ina na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Oh, ang gaganda ng mga anak ko oh. By the way, kakarating lang ng hair and makeup team. Nandun sila sa sala, pumunta na kayo roon. Wika nito sabay halik sa pisngi ng dalawa nitong anak. Sobra akong na-excite, sa totoo lang. Kapag may kailangan kayo, chat niyo ako ha. Pupunta muna ako sa simbahan para makausap yung mga bisita. Malapit lang naman. Sige po mama. Asan po si Papa? Tanong ni Shara. Bakit hindi ko po siya nakikita? Hinahanap ko nga rin eh. Kapag nakita niyo sabihin niyo pumunta muna ako sa simbahan ha. O siya bye. Sagot ng kanilang ina at saka naglakad paalis ng kwarto ni Shara. Kailangan muna nating malaman kung nasan si Papa bago natin ituloy ang plano. Mamaya baka makita tayo ni Pap. Ay kabayo! Hindi natapos sa pagsasalita si Amara nung may kumatok sa bintana. Nung tingnan nila kung sino ito, ay nakita nila si Jake na may dalang malaking bag. Mabilis na binuksan ni Shara ang malaking bintana upang makapasok ang nobyo. Ang aga mo today ah, asar ni Amara. At saka, bakit ang lalaki ng mga bag na dala mo? Dito ko ilalagay yung ibang mga damit, ubag ni Shara. Sagot ni Jake habang hinihingal. Nasaan na yung mama at papa nyo? Oh wait, kailangan na nating magpa-makeup ate. Kanina pa sila naghintay sa baba. Sambit ni Amara at saka hinila ang braso ng kanyang ate. Sandali lang. Napatigil sa paglalakad si Amara nung magsalita ang kanyang ate. Kailangan nating magpalit ng gown. Oh, nandito na yung bride. Sigaw ng isang babaeng may blondie na buhok. Oh my God, ang baby face pa ni Madam. Upo na po kayo rito upang masimulan na natin yung pag-makeup nyo. Kayo po ba si Miss Shara, tama ba? Nagpakita ng matamis na ngiti si Amara at saka tumango. Oh, kayo po si Miss Amara? Tanong isa pang makeup artist kay Shara. Opo, ako nga po, hihi. Pagsisinungaling ni Shara, sabay upo sa isang upuan. Naku ma'am, nakita namin yung groom mo kanina, super gwapo. Nakangising sambit ng isang makeup artist. Bagay na bagay kayong dalawa. Balita ko magmamaster daw iyon sa ibang bansa. Teka, ba't updated ka pala sa groom kaysa sa ating magandang bride? Tanong ng isa niyang kasamahan na kasalukuyang inaayos ang makeup. Laging nagpapamakeup sa akin yung mama niya, kaya yun, naging close ko na yung nanay niya. Mababait silang lahat, sa totoo lang. Dagdag pa ng makeup artist. Hindi na iwasan ni Amara na mapaisip habang naririnig ang mga sinasabi ng makeup artist patungkol sa kanyang groom. Anong klase kayong tao yung magiging groom ko? Tanong ni Amara sa sarili habang nakatitig sa iba't ibang shade ng lipstick. O Miss Amara, bakit ka umiiyak? Mabilis na napakunot ang noo ni Amara
Nung may magtanong nito, nung mapatingin siya sa kanyang tabi, ang tinutukoy pala nila ay si Shara. Sobrang natutuwa lang ako para kay, Shara. Nauutal na tugon ni Shara habang pinupunasan ang maluhang tumutulong mula sa kanyang mga mata. Ang sweet naman ni Miss Amara. Bulong ng isang makeup artist sabay hawak sa kanyang dibdib. Sana ganyan din yung kapatid ko kapag kinasal na ako. Naisin man ni Amara nang umiti, ay alam niyang umiyak si Shara hindi dahil sa saya, kung hindi dahil sa lungkot, awa at pangungonsensya. Upang maibsan ito, ay tumayo muna si Amara at saka nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang ate na kasulukuyang humahagulhol. Hinawakan ni Amara ang kamay ng kanyang ate at saka niyakap ng pagkahigpit-higpit. We will be okay. Ulit-ulit na bulong ni Amara sa tenga ng kanyang ate. Hindi niwasan ng makeup artist na maluhabang pinagmamasdan ng magkapatid na mag-usap. Oh my God, naiiyak ako. Bulong na isang babae may blondie na buhok. Nasaan yung tissue? Pinging tissue. Okay ate, stop crying na. Wika ni Amara sabay tanggal sa ilang mga luha sa pisngi ng kanyang ate. We will be okay. Okay? Ay, ate niyo po pala si Ma'am Amara? Akala ko po kayo yung panganay. Nandigas si Amara noong magtanong ang isa sa mga makeup artist. Ay naku, hindi po. Gusto ko lang po talaga siyang tawaging ate. Nakangising sagot ni Amara. Tara na po, mag-start na tayo. Oh mahal, bakit ka umiiyak? Tanong ni Donnie sa kanyang asawa na si Maria. Inabutan niya ito ng isang kulay asul na panyo at saka muling tumingin sa napakalaking pinto ng simbahan. Mixed emotion yung nararamdaman ko ngayon, mahal. Tugon ni Maria, sabay tampi ng panyo sa kanyang kaliwang mata. Masaya ako para sa anak natin dahil kakasal na siya. Pero at the same time, nalulungkot ako dahil hindi naman niya mahal yung lalaki. Mabilis na tinakpan ni Donnie ang bunganga ng kanyang asawa at saka tumingin sa paligid. Baka nakakalimutan mo, may mga reporters at journalist dito sa kasal ng anak nating si Shara. Baka magulat na lang tayo bigla na nasa dyaryo na tayo bukas. Ano namang mapapala nila kung malaman nilang arranged marriage yung kasal ng anak natin? I don't think it would be a big deal for them. Kahit naman pagchismisan nila tayo, hindi tayo maapektuhan. Well, totoo naman, hindi tayo maapektuhan. Pero yung pamilya ng magiging asawa ni Shara ang maapektuhan. Bulong ni Donnie. Nagpapabango ang pangalan yung papa ni Hans dahil tatakbo ito bilang mayor. Yung maama naman niya ay nagsusulong ng maraming advocacy. Kapag nalaman ng madla na isa lang itong arranged marriage, paniguradong hindi gaganda ang tingin nila sa pamilya ni Hans. Kapag nagkataon, madadamay tayo sa gulo. Sabagay, may punto ka naman. Tumatangong bulong ni Maria. Oh, ayan na, papasok na si Shara. Lahat ng tayo napatingin sa babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Akalain mo iyon? Nagiging sobrang magkamukha na sila ng anak natin si Amara. Nakangising sambit ni Maria. Paano ba naman kasi? Lagi magkasama yung dalawang iyon nitong mga linggo. Hindi natin kailanman mapaghiwalay. Sasangayon sana si Donnie ngunit napansin niya na hindi nga talaga ito si Shara. Teka nga, si Amara talaga ito ah. Bulong ni Donnie. Tingnan mo, may nunal si Amara sa braso. Tapos tingnan mo yung naglalakad, may nunal sa braso. Si Amara nga talaga iyan. Bulong ni Donnie sa kanyang asawa. Anong nangyayari? Bakit hindi si Shara naglalakad papunta sa altar? Bagamat may ngiti sa labi ng babae naglalakad patungo sa altar, ay kitang-kita ng nagugulang ekspresyon ng mga taong nasa simbahan. Nagparetoke ba si Shara kaya naging kamukha niya na yung kapatid niya? Tanong ng isang babae sa kanyang kasamang kaibigan. O talagang si Amara itong naglalakad? Anong gagawin natin? Tanong ni Donnie sa kanyang asawa na nakatingin pa rin sa kanilang bunsong anak. Nasaan si Shara? Hindi ko rin alam. Bulong pabalik ni Maria. Wala naman ata tayong magagawa. Kung ititigil natin yung kasal, hindi natin mababayaran yung inutang natin sa pamilya ni Hans. Hindi ko alam kung bakit napakalawak ng ngiti ni Amara. Pero mukhang masaya siya sa nangyayari. Marahil nagplano ang magkapatid para rito. Bulong ni Donnie. Kilala mo ba talagang mga anak mo? Seryosong tugon ni Maria. Magaling magtagong nararamdaman ng anak nating si Amara. Mukha man siyang masaya sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Donnie sa kanyang asawa
habang nakatingin sa kanilang anak, nakasalukuyang nakikinig sa sinasabi ng pari. Marahil sa mga oras na ito, ubod ng kaba ang puso ni Amara. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Buntong hininga ni Maria. Ganun lang siguro ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Lumipas ang ilan pang sandali, at nung magharap ng dalawa, ay tinanggal na ng lalaking wedding veil ni Amara. Kitang-kitang kaba sa mukha ng dalaga. Ngunit nung hinawakan ng lalaki ang magkabilang balikat niya, at tila ba naging kalmado ang kanyang pakiramdam. Nung nagdikit ang kanilang mga labi, ay hindi alam ni Amara kung anong dapat gawin. Rinig nilang lahat ang hiyawan ng mga tao, at nung humiwalay ang lalaki, ay tila ba ng karamdam ng kaba si Amara habang tinitingnan ang napakagwapong lalaki na sa harapan niya. Maya-maya'y laking gulat na lang ni Maria at Donnie nung biglang bumagsak sa sahig ang kanilang bunsong anak. Napasigaw ang halos lahat ng tao. Anong nangyari? Sigaw ni Donnie at saka mabilis na napatayo. Hinimatay ko yung anak ninyo. Sagot ni Via, kaibigan ni Amara. Mabilis ding napatayo si Maria at saka mabilis na nagtungo sa babaeng nakahiga sa may sahig. Nung tatangkain na ng groom na buhatin ang kanyang bride, ay bigla nitong iminulat ang kanyang mga mata at saka ngumiti. It's a prank! Nakangising sambit nito. Mabilis na napakunot ang noon ng mga tao sa kanilang paligid. Seriously? What the hell was that? Reklamo ng lalaki habang umiiling. Kasalukuyan silang nakasakay sa isang sasakyan patungo sa kanilang bagong bahay. It's a prank? Tell me, ano bang pumasok sa utak mo at ginawa mo iyon? Oh, come on. Marami kayang tumawa. Sagot ni Amara habang nakatingin sa bintana. At saka isa pa, sobrang kabado ko kaya kanina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya pinili ko na lang na mahimatay kunwari para makalis na ako agad sa church. Nasistress na ako kung alam mo lang. Well, hindi mo naman kailangan gawin yung ginawa mo kanina. Marami kang pinag-alala na tao kanina. Paano kung nahimatay din yung mama mo? Tanong ng lalaki sabay tingin sa babaeng katabi. Eh di lalo pang naging disaster yung kasal natin? Well, sorry, I mean, you know. Unti-untong humina ang boses ni Amara habang nakatingin sa kanyang kuko. Hindi naman talaga ako yung gusto ng family mo. I know, maikling sagot ng lalaki. Agad na nalaki ang mga mata ni Amara at saka napatingin sa katabing lalaki. Ha? Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Amara. Paano mo nalaman? Sinearch ko yung pangalan ng ate mo at nakita ko siya kanina na tumatakbo habang may kasamang isang lalaki. Panimula ni Hans. I do hope na ako lang ang nakakita in the first place. Bakit kasi sila tatakas under the broad daylight? Nakagown pa siya. Oh my God. Mabilis na kinapitan ni Amara ang braso ng katabing lalaki at saka nang makaawa. Please, wala kang pagsasabihan about it. Anong mapapala ako? Tanong ng binata sabay tanggal sa dalawang kamay ng dalaga sa kanyang braso. Wala naman akong pakialam. Please, promise me, wala kang pagsasabihan. May deep reason talaga actually kung bakit akong pumalit kay ate. Paliwanag ni Amara sabay hawak muli sa braso ng lalaki. Please don't tell anyone. Like what I said kanina, wala akong mapapala kung ipagsasabi ko sa iba. Sambit ng lalaki sabay tanggal muli sa dalawang kamay ni Amara sa kanyang braso. Okay sana kung magkakaroon ako ng 5 milyon kapag pinagsabi ko sa ibang tao. Unti-unting naging kalmado si Amara noong marinig ang sinabi ng binata. Sinandal niya ng kanyang ulo sa malambot na upuan ng sasakyan at saka pumikit. So ikaw yung Amara, right? Tanong ng lalaki habang nagsuscroll sa kanyang cellphone. I'm Hans, by the way. Yes, ako nga iyon. Tugon ni Amara, sabay dilat ng isang mata. Magmamasters ka sa ibang bansa, right? Mabilis na napakunot ang noon ng katabi niyang lalaki. How did you know that? Si mama lang nakakaalam ng information na iyan ah. Tanong ni Hans. Nagpakita lamang ng isang nakakalokong ngiti ang dalaga at saka pinikit muli ang kanyang mga mata. Hey, how? Hindi pinatapos ni Amara sa pagsasalita ang lalaki at saka ngumiti. Hindi ko sasabihin sa iyo hanggat hindi mo pinapangako na wala kang pagsasabihan. Like what I said kanina. Wala naman akong mapapala sa pagkakalat ng ganong information, okay? Sambit ng lalaki. Inilabas ni Amara ang kanyang phone at pinunta niya ito sa notes. Oh, pumirma ka rito. Utos ni Amara sa katabing lalaki. Really? Do you expect me to sign? Tanong ni Hans. Oh God.
What did I do in the past life to have a wife like this? Just sign, okay? Utos muli ni Amara. You know what? Whatever. I don't care anymore. Wika ni Hans. Sabay taas ng kanyang dalawang kamay. Manong, punta tayo sa drive-thru isang fast food chain. Bili tayo ng lunch natin. Ha? Kakain naman tayo mamaya sa reception Tugon ni Amara sa katabing lalaki. Well, bulong ni Hans habang nakatingin sa bintana. It is the 3rd Saturday of the month, which means I have to eat a burger. Bakit? Anong meron sa pangatlong Sabado? Tanong ni Amara. Sasabihin na sana ng lalaki ang dahilan, ngunit natigilan siya at napangisi. Sasabihin ko sa iyong dahilan. Once sinabi mo sa akin kung kanino mo nalaman yung about sa pagmamasters ko. Grabe, gustong-gusto mo talaga malaman kung kanino ko nakuha ang information. Bakit nga ba? May tinatago ka siguro, no? Tanong ni Amara, sabay patay ng kanyang cellphone. No, wala akong tinatago. It's just that gusto ko lang malaman kung kanino ako dapat maging maingat dahil may mga bagay na ayaw akong ipalam sa public for a reason. Sagot ni Hans sabay suot ng kanyang salamin. Now tell me, kanino mo nakuha ang information na iyan? Fine, panimula ni Amara. Sinabi sa akin nung isa sa mga nag-ayos sa makeup ko kanina. Really? Sigaw ng binata. Paano malalaman ng makeup artist mo yung about sa pagmamasters ko? Well, may hinang bulong ni Amara. Yung mama yung nagsabi actually. Napahilamos na lamang sa mukha ang lalaki. Dahilan para tapakin niya ang katabing babae. Don't worry, wala naman ako mapapala kung ipagsasabi kong magmamasters ka sa ibang bansa. Inikot ang lamang ng lalaki ang kanyang mga mata at saka nagpatuloy sa pagtingin sa bintana. Sir, ano pong orderin natin? Tanong ng kanilang driver. Dahan-dahang napatingin ang lalaki sa katabing babae. Anong gusto mo? Tanong ng lalaki sabay labas ng wallet. Chicken with large fries, tsaka iced coffee. Mabilis na sagot ni Amara at saka naglabas din ng wallet. Laking pagtataka ng binata kung saan nagmula ang wallet ni Amara. Gaya naman nakasuot ito ng mahabang gown. Teka nga, saan nanggaling yung wallet mo? Tanong ni Hans sabay turo sa kulay pink na wallet ni Amara. Nagpa-customize ako sa bulsa ng gown, hihi. Wala lang, nasanay kasi ako na laging may bulsa yung mga sinusuot ko. Dahan-dahan lamang tumangong lalaki at saka ibinigay ang 1,000 sa kanilang driver. Ako nang magbabayad. Hindi napigilan ni Amara ang mapangiti noong sabihin ni Hans ang mga salitang ito. Itago mo na yung wallet mo. Nung naganap ang wedding reception, ay doon ipinaliwanag ni Amara sa kanyang mga magulang na safe ang kanilang kapatid sa piling ng isang tao. At hindi ito nakidnap. Tinawagan pa nila ito upang makasigurado. At abot langit ang pasasalamat ng kanilang magulang nung mapagtanto na ligtas si Shara. Mahimbing na natutulog ang lalaki sa kanyang kwarto. Ngunit nung makalanghap siya ng amoy sunog, ay agad siyang napabalikos ng tayo upang lumabas sa kanyang silid. Anong nangyayari? Tanong ni Hans sa babaeng kasalukuyang nagluluto sa may kusina. Ano yung amoy sunog? Anong sinasabi mong amoy sunog? Wala naman akong... Hala, yung kanin! Sigaw ni Amara sabay patay ng gasol. Agad siyang napahawak sa kanyang noo at napabuntong hininga. Ano bang klase ng playlist ang meron ka? Tsaka bakit ang lakas-lakas? Sigaw ni Hans sabay hina sa volume ng speaker. Okay sana kung may substance yung mga lyrics. Hoy, sino ka para i-judge yung playlist ko? Sagot ni Amara habang naglalagay ng sunog na bacon sa isang malaking plato. Akong may-ari ng speaker kaya akong bahala kung anong patutugtugin ko. Akong may-ari ng bahay na ito, kaya ako masusunod kung bubuksan mo yung speaker o hindi. Muling napabuntong hiningang babae habang hinahalong isang tasa ng kape. Sorry, bulong nito. Hindi naiwasan ng lalaking mapangiti noong marinig ang sinabi ng kaharap na babae. Anong nakakatawa? Tanong ni Amara. Wala naman, it's just that. Natatawang sambit ni Hans, sabay tingin sa sahig. I just find it adorable na nagsorry ka. Anong adorable doon? Nakangusong tanong ni Amara, sabay kuha ng malinis na plato. I mean, I think it is rare for me to meet someone who says sorry kapag may maling nagawa. Seryosong wika ni Hans, sabay lapis sa napakalawak na lamesa. Anyways, just forget about that. Thank you dito sa kape. Walang problema. Ay oo nga pala, late na ako makakauwi mamaya dahil gagawa kami ng project sa isa naming subject. Pwede ko bang mahingi yung contact number sa isa sa mga kagroup mo?
Tanong ni Hans sabay higop ng isang tasa ng kape. Agad na natigilan si Amara dahil sa tanong ng lalaking kaharap. Ramdam niya ang unti-unting pag-akyat ng kanyang dugo papunta sa kanyang pisngi. Para saan? Tanong ni Amara. Para kung sakaling malobat ka or hindi kita makontak, meron akong taong makokontak. Hindi napigilan ni Amarang mamula matapos marinig ang salitang iyon sa binata. Agad itong tumalikod at saka napakagat sa labi upang mapigilan niya ang kanyang sarili sa pagngiti. O siya, maliligo na ako. Paalam ni Hans. Oo nga pala, palagay na rin sa ref yung schedule ng pasok mo para may ideya kung kailan ka may pasok at kung kailan wala. Noted. Maikling sagot ni Amara sabay kagat sa isang bacon. Habang pinagmamastang maglakad ang lalaki palayo, hindi napigilan ni Amara ang mapangiti sabay hampas sa upuan. Shucks, bakit bang bait-bait ng lalaking iyon? Grabe yung kabog ng dibdib ko. Buntong hininga ni Amara, sabay higop ng kanyang hot chocolate. So, kumusta naman ang unang 2 linggo mong pakisama kay Hans? Tanong ni Maria sa kanyang anak sa kabilang linya. Mabait ba siya? Naku ma, sobrang bait at sobrang charming. Sagot ni Amara. Sobrang malalahanin pa. Naku, minsan nga naisip ko na mas bagay sila ni ate dahil parehas sila ng ugali. Mabuti naman at mabuting tayong natapat sa iyo. Sana lang ay hindi siya maging katulad ng mga magulang niya. Mabilis na napakunot ang noon ni Amara nung sabihin nito ng kanyang ina. Ano pong ibig mong sabihin, Mama? Tanong ni Amara sabay upo sa isang bench sa ilalim ng 2 puno. Masama po ba yung mga ugali ng kanyang magulang? Well, hindi ko naman masasabing masama, pero parang sabihin na natin na may pagkapareho kami. Gusto namin ituloy ng mga anak namin yung naudlot na pangarap namin to the point na hindi na namin namalayan na hindi na pala tama yung ginagawa namin. Paliwanag ni Maria sa kabilang linya. Oo nga pala, bumisita kanina si ate mo rito kasama si Jake. Balak nilang magpakasal next year. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Amara at saka napahawak sa kanyang bibig. Ano pong sabi ni Papa? Tanong ni Amara. Bibisita po ako dyan mamaya. Hindi ba't kakabisita mo lang kahapon dito? Natatawang tanong ng kanyang ina. Ang bilis mo naman kaming mamimiss. Siyempre Mama, bawal po ba kayong mamiss? Sagot ni Amara. Ano pong gusto niyong pasalubong mamaya? Nako, kahit ano na lang anak. Actually, hindi ka na dapat mag-abala pa. Magluluto ako ng paborito mong sinigang na baboy. Sagot ni Maria sa kabilang linya. Wow, ayos iyan Mama. Sina ate ba? Pupunta rin? Tanong ni Amara. Pwede natin silang sabihan. Imbitahan mo rin si Hans. Ramdam ni Amara ang pag-akyat ng dugo papunta sa kanyang tenga. Dahilan para mamula siya. Sige po, sasabihan ko si Hans mamaya. Tumatangong sambit ni Amara. Sige Mama, bababa ko na po ito. May klase pa po ako. O siya, sige anak. I love you, bye-bye. I love you too Mama, bye-bye. Amara! Mabilis na napalingon si Amara nung may tumawag sa kanyang pangalan. Uvia, tara punta tayo sa next class natin. Pag-aya ni Amara sa kaibigan niyang si Via. Anong oras yung natitira mong klase mamaya? Amara, mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Amara nung marinig niyang mga salitang ito mula sa kanyang kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. Tumingin muna sa paligid si Via at saka nagwika. Kilala mo si Georgina? Yung kaklase mo sa isang electives? Bakit? Anong meron? Tanong ni Amara. Narinig kong pinag-usapan kanila kanina. Mag-ingat ka sa mga ikinakwento mo sa kanya dahil baka gamitin yun panlaban sa'yo. Agad na nagsalubong ang kilay ni Amara at saka napatingin sa di kalayuan. Anong pinag-usapan nila patungkol sa akin? Tanong ni Amara. May sinasabi ba silang hindi maganda sa akin? Hindi ko alam, actually. Narinig ko lang ng pangalan mo at ang pangalan ng asawa mo. Nakwento mo ba sa kanya yung tungkol sa kasal mo? Dahan-dahang napatango si Amara, dahilan para manlaki ang mga mata ni Via. Naku, mag-ingat ka. Baka magulat na lang tayo. Bigla na lang magkalat ng kung ano-anong balita yung babaeng iyon. Salamat sa paalala, Via. Oo, mag-iingat ako kay Georgina. Tumatangong sagot ni Amara. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 5. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.